we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Grupo sa mga operator o driver sa mga traditional jeepney sa Cagayan de Oro City dismayado tungod wala na extension ang ilang prangkisa. Apan supak sab sila sa gipanawagang transport strike. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Business as usual, kini ang gitubag ni Joel Gabatan, ang chairman sa United Drivers Association sa Cagayan de Oro City. Kinsa mga miyembro ang mga operator o driver sa mga tradisyonal nga mga jeep sa syudad. Sumala niya nga wala na sila musalmot pa sa ginapanawagan nga tigil pasada sa pipila ka mga grupo sa transportasyon sa kauluhan aron protestaan ang deadline sa pag-consolidate sa mga prangkisa sa mga individual operators ngadto sa kooperatiba kutob December 31. Kung magwilga karon pagkaugma wa nay makaon ng mga tao. Una nga mamalik na drive, di pilyo ra yung strike ko. Una nga wala may uban na angay may bawan Region 10. Wala gigiuban. Dismayado man sa gianunsyo ni President Bongbong Marcos Jr. nga wala na extension ang deadline ng consolidation of franchise, wala na sab kuno sila musupak pa. Tungod na sabtan kuno nila ang programa nga gustong ipatuman sa gobyerno. Pipila ka mga operator na sab kuno ang nagpadayag sa ilang mga intensyon nga magpo-consolidate aron makapamasahero sa kadalanan. Wa na mahimulain. Wa na gilain mahimo mo nang giingon uban nga malisod man mag-apply pero agwan tahon ta. Daghan man kayo wala na kauyon sa sistema sa coop. May tabo kung dili ka consolidated, tama na gid ka Enero 1 dagan ka madakpan ka 50 mil na. Paningkamutan kuno nila nga makapalit og mga modernong sakyanan aron nga makasubay sa programa sa gobyerno. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Nibahad ang Davao City Police Office nga kasuhan ang mga nagapakatag og fake news kalabot terorismo o bomb threat sa syudad. Aniyang report ni John D. Esteban. Bikatag pinaagi sa messenger kining usa ka mensahe nga matud pa duna kunoy pipila ka lugar nga daw target sa pagpamomba. Lakip na ang Davao City. Duna sa ilaing nagkatag sa social media kalabot sa kuno nakasulod na sa syudad ang suspect sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Sumala sa Davao City Police Office, wala kini kamatuoran. Busa nagpasidaan ang DCPO ngadto sa mga nagapakatag o nagpasapasa sa mga mensahe sanglit mo resulta kini sa pagkalisang o pagpanik sa katawhan. Ang mga mapamatud-ang gapakatag og fake news kalabot sa terrorist act o bomb threats kasuhan sa paglapas sa revised Penal Code Article 154. Gihimug-atan sab sa DCPO ang dakong tabang sa komunidad sa pagbantay sa palibot aron magpabiling luwas ang tanan. Dili ta magkumpiyansa, dapat magbinantayon ta sa palibot, mag-igmata para kitang tanan safety gyud kanunay diri sa syudad sa Davao, ma'am. Dili na to isalig sa mga kapulisan, kasunladuhan ng atong seguridad, kundi kita mismo sa ato ang kaugalingon dapat magpakabana kita, ma'am. Sa bahin sa Task Force Davao, walay hulga sa panenorismo ang syudad. Apan parayon ang pagpatuman sa hugot nga seguridad aron masigurong luwas ang katawhan. Wala tayong direct threat, walang banta sa seguridad. Despite na wala tayong threat, patuloy nating hinihigpitan ang pagbabantay sa ating lungsod, ang monitoring and ang development ng security situation sa labas ng Davao City ang patuloy nating minomonitor. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka rider ang patay ug laing usa pa ang samdan. Human gidaro sa nag-counterflow nga pickup truck sa Tagulwan, Misamis Oriental. Ang hitabo
nahuli kam. Aning report ni James Pauloya. Sa kuha sa CCTV sa usa ka establishmento sa National Highway, Barangay Kasinglot, Tagulwan, Misamis Oriental, makita ang normal nga dagan sa trapiko sa lugar Miyerkules sa buntag. Apan taod-taod, makita ang usa ka pickup truck nga gahaguros samtang nag-counterflow. Hinungdan nga nabanggaan niini ang kasugat nga duha ka mga motorsiklo. Sigon sa Tagulwan Municipal Police Station, nga paingon unta sa Cagayan de Oro City ang driver sa pickup kisa wala una nila panganli. It happened nga ni counterflow siya sa dalan. Counterflow, wa siya kabantay nga naaday motor pod nga padulong sa nga matabo gid niya. Naglisod na siya og maneuver nga malikayan niya, makabrik siya. Hit-on yun. Dead on the spot ang driver sa unang motorsiklo nga gibanggaan sa pickup kinsa giila nga si Noel Seblos nga residente lang sab sa lugar. Samtang bali sab sa bukton ang naangkon sa ikaduhang rider nga nadamay sab sa aksidente. Mao na kini karon ang itsura sa motorsiklo nga gigamit sa biktima human siya gibanggaan sa usa ka pickup truck nga nagaguros sa Barangay Kasinglot sa Tagulwan, Misamis Oriental. Wala na kini bangko ug nangabuak sab ang kahan niini. Nabahog sab ang iyang manubela. Sumala sa kapulisan nga gidaro pa pipila ka metro sa mga pickup truck ang motorsiklo hinungdan sa maayong pagkaguba niini. Priso na karon ang driver sa pickup truck nga wala na miatubang pa sa kamera. Sumala sa kapulisan, ginaandam na nila ang patong-patong ng mga kaso nga ilang ipasaka batok sa sospek. Wala man sila nagkasinabot o sa kamapong agreement. Ipay na to ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injury. Pahimangno karon sa kapulisan nga batasanon ang pag-igmat sa pagmaneho og sakyanan aron malikayan ang aksidente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa kapotensyal nga bagyo ang posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong weekend. Namatikdan sa pag-asa ang low pressure area sa gilayong 1,595 kilometers sidlakan sa southeastern Mindanao. Ugma, adlawng Sabado, mosulod ang LPA sa PAR. Aduna kuno tsansa nga mahimong bagyo ang mong LPA kung ugaling pagatawagon kini nga bagyong Kabayan. Karong Domingo, posibleng magkaduol kini og maghatod og pag-ulan sa Visayas ug Mindanao. Sa karon, wala pa epekto ang LPA. Amihan ang nakaapekto sa Northern ug Central Luzon, samtang easterlies sa ubang parte sa nasod. Ang Mindanao karong adlaw, maayo ang dagan sa panahon base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Apan dauman kuno ang localized thunderstorms karong hapon. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kusog nga ulan nga nagatod og pagbaha dugang kalbaryo karon sa mga Palestinian sa Gaza. Nagpasamot karon sa kalbaryo sa mga Palestinian sa Gaza ang padayong kusog nga ulan nga nasinati. Gawa sa atod nga baha, nangaguba sab ang tent sa mga bakwit nga Palestinians. Hinungdan nga nangabasa ang ilang mga gamit gikan sa sanina og mga blanket. Gawa sa maong kalbaryo ang padayong airstrike sab sa Israel. Sukad nagsugod ng maong kagubo tali Hamas og Israel ang miabot na sa kapin 18,000 ang patay ug gana sa kapin 50,000 ang nasamdan sumala sa Gaza Health Ministry. Ang kagubot nagatod sab sa sobrang tagutom sa 85% sa populasyon niini sumala sa United Nations ug Gaza Health Ministry. Pope Francis nagpadayag nga kung siya mupanaw na himuong simple lang ang papal funeral rites. Gibutyag karon ni Pope Francis atol sa usa ka interview sa Vatican City nga ang iyang pagpadayag nga panahon nga mupanaw na kini nga buot sa Santo Papa nga simple lamang ang pagahimuong papal funeral rites. Gusto sab ni Pope Francis nga ilubong kini gawa sa Vatican City. Gidugang ni Pope Francis nga iya na kuno kining gisabutan kauban ang Vatican Master of Ceremonies nga si Archbishop Diego Revelli. Tungod kuno sa iyang devotion kang Maria, the Mother of God. Hinungdan nga gusto ni ining malubong sa Rome's Basilica of Santa Maria Maggiore. Nagahapit gayud kuno siya sa mong lugar matag biyahe ni ini sa nagkadaiyang nasod. Si Pope Francis ang mag-edad na og 87 karong Disyembre 17.
Duha ka magbarkada sa General Santos City ang naghatod gayod og dili lang Christmas vibes, good vibes pa gayod, gumikan sa ilang highest energy level nga pagpanaygon. Ato silang ila-ilahon sa report ni Just Tony Humamil. To the highest level gayod ang pagpanaygon nining duha ka taga General Santos City nga karon viral na sa social media tungod sa ilang dili lang Christmas vibes apan good vibes gayod nga pagkanta sa mga sikat nga kanta sa Kapaskuhan. Sila ang Caroling Divas sa General Santos City. Wala mong nakita ang pagmamamasalagan. Kapinduha pa lang katuig nga magbarkada sa Jaram Dacuba o Baby Shark ug si Jimmy Alisna. Nagkaila sila sa usa ka karaoke bar. Nakahiligan na gyud daw nila ang pagkanta sukad pa kaniadto. Daghan gayong mga netizen ang napalipay nila sa ilang performance bisan pa og dili mao ang lyrics. We wish you a Merry Christmas. Una-una, hindi po namin in-expect, pero yung may nagsabi na ganon, viral na kayo, ganon. Saya-saya namin. Ini-enjoy lang namin yung life namin. Sa kadami-daming mga tao na masayang-masaya po sa amin. Alas 3 pa lang sa hapon, nag-andam na ang Caroling Divas sa ilang racket. Humansaw sa kaoras, nagsugod na sila og libot sa kabalayan sa syudad aron banaygon. Gani, halos malibot na daw nila ang tibuok Sorsogon Region. Human sila nag-viral online. Wala tuon na ang naga-invite kanila sa mga event. Pag Caroling, happy kami pag Caroling kasi may malaking kita. Daily needs namin, sir, iniipon kasi nagre-renta lang. Tulong na kasi yung ng mga tao para sa amin. Para may mapambili kami ng mga pangangailangan namin, araw-araw. Gawas sa pagpanaygon, paggupit og buhok sab ang gikabisihan nila nga usa sa ilang panginabuhian. Dili lang ang Caroling Divas ang feeling blessed karong Kapaskuhan sa grasya og suporta nga nakuha nila online. Apan lakip na gayod ang tagbalay nga ilang giawitan. Ang babait ninyo, areking thank you. Ipagida ko sing dako, muna akong sitwasyon, nakabati ko sa matingog nga lami kaayo. Sana pagpatuloyin nila ang ilang performance para makapagbigay na saya sa mga tao. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Nagbugna ang Zamboanga City Police Office ug Special Task Force aron masiguro ang seguridad sa syudad karong Kapaskuhan. Full force matod pa ang pagbantay sa kapulisan sa syudad. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Hugot ng ginapangandaman sa Zamboanga City Police Office ang seguridad sa syudad karong Pasko tungod ginalauman gayod ang pagdagsa sa mga Zamboangenyo sa nagkadayang suruyanan sa syudad. Kiniluyusab sa pagpatuman sa full alert status sa syudad human ang pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Tungod niini, gimugna ang Special Task Force Yuletide 2023 aron masiguro ang epektibong security coverage karong holiday season. Subay niini, gimando sa ZCPO nga wala usay personahe ang mag-leave o mo-absent karong bulana gawas kung emergency. 90% sa kapulisan sa ZCPO ang i-deploy ug ang 10% magpabilin sulod sa opisina sa kapulisan. Dialogue din tayo sa mga barangay officials, pang 3 days nga to, no? Mga barangay officials para to solicit their support para bantayan din yung mga barangay. Especially yung tinitingnan din namin yung mga coastal barangays, no? Kasi very open talaga kaya dapat bantayan talaga. Sumala sa ZCPO, dugangan nila ang police visibility sa mga lugar nga adunay mga ginamuntar nga Christmas decorations nga dagsaon sa mga tawo sama sa sentro sa syudad ug integrated bus terminal grounds. Ipakatagsab ang kapulisan sa mga simbahan, ilabi pa nga magsugod na ang Misa de Gallo. Anaasab ang ilang presensya sa malls. Padayon sab ang hugot nga seguridad sa border control sa syudad. Paglaom sa kapulisan ang zero casualty karong holiday season. Giawhag sab nila ang publiko nga makigkooperar kanila aron magpabilin ang kalinaw sa syudad karong holiday season. Sa amin lang din nananawagan din kami sa
mga kababayan natin na lalong-lalo na yung sa mga social media kung ano yung makita nila na mga hindi maganda, no, na wag na nila ikalat pa. Din tayo magtulungan para at least mas ligtas yung Yuletide season natin, no. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga partisipante sa nagkadaiyang lugar sa North Cotabato ang mipailawom sa workshop training alang sa paggama ug abaka handicrafts. Gibansay sa provincial government sa Cotabato ang 25 ka mga piling partisipante sa probinsya. Kiniaron mabaid pa ang kaalam sa paggama og mga produkto gikan sa abaka, diin gitudluan sila sa saktong pagsukat, pag-ukit ug pagmugna og mga unique nga mga produkto gikan sa abaka ug uban pa. Pamaagi sab kini sa LGU aron mapakusgan pa ang industriya sa abaka sa probinsya. Ilabihan ang pagpasalamat sa mga partisipante sa higayong madugangan ang ilang kaalam. Ilabi na nga sagad kanila kininasab ang panginabuhian. Mga kapuso, karon Domingo na ang Do or Die game sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament Finals. Tali sa Mapua Cardinals ug San Beda Red Lions nga live masaksihan sa GTV. Gipalokapa sa Mapua Cardinals ang team sa San Beda Red Lions sa Game 1 sa score nga 68-63. Apan gibawi kini sa San Beda Red Lions o gipildi ang Mapua Cardinals sa ikaduhang hugna sa dula sa score nga 71-65. Kinsa kaha ang mahimong new heroes sa Do or Die game. Atangi ang panagsangka sa mga team karong Domingo, December 17, live sa GTV. Bagong girehabilitate nga kalsada sa barangay Talon-Talon sa Zamboanga City ang gireklamo sa mga residente tungod sa nagpundo nga tubig baha bisan og walay masinating pag-ulan sa maong lugar. Ani ang balitang barangay ni Krisa Dapitan. Naglagiti ang kainit sa adlaw. Apan daw gibaha og nagpundo ang tubig niining usa ka kalsada sa barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Matod sa mga residente, dakong perwisyo ang hatod niini kanila. Gani si Marites Ibanez, kinsa 45 katuig nang nagpuyo sa maong lugar, nagareklamo karon tungod labing maapektuhan ang balay niini sa pagpundo sa tubig. Sumala niya, karong bulana, ikatulong higayon na nga napuno og tubig baha ang garahe sa iyang balay. Matud pa, dugay na kuno nila kining ginareklamo. Kung diya si sila subil el kalsada, mas malo yung agraba el ano, kasi direkte ka na muna kasa. Mas kinway ulan, el olor. El olor, hindi to ta-intende, tadwelya lang di amon mga kabesa aki. The more si man ulan. Daya dura agad kami si ma'am tareklama, especialmente na barangay. No agad sila reaksyon. Hindi lang si ma'am abrade ulan, de residential agad si. El laman daw di suyo agwa ista, ipati mga susuya. Just de yachene yung mga nuevo residential, alias and start ma'am. Ang maong kadalanan, baguhay lang girehabilitate sa City Engineer's Office nga adunay budget nga halos 10 million pesos. Gisugdan kini niadtong Mayo 1 karong tuiga. Apan sumala sa buhatan, wala pa kuno na human ang maong rehabilitasyon. Ang going pa kay si kini pa man kami propose after el concreting of road area, pulit na kami drainage. Separate man self funding, auto funding para roads, auto funding para drainage. Sa karon, padayon pa kuno ang pag-survey sa City Engineer's Office aron masuta kung asang exit point sa himuong drainage o kung pila ang kinahanglanong budget. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Feeling blessed gayod sa grasyang gidalit sa Police Regional Office 12 ang 500 ka mga residente sa hilit nga lugar sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Malipayon ng 500 ka mga taga Sitio Lower Gumban sa Bagumbayan, Sultan Kudarat sa serbisyong hatod sa kapulisan kanila sama sa medical check-up og libreng gupit. Naghatag sab ang otoridad og mga tamba-lakip hygiene kits og food packs alang sa mga residente sa lugar. Mapasalamaton sab ang 200 ka mga kabataan sa regalong ilang nadawat sa kapulisan sama sa mga dulaan. Nagpahigayon sab ang kapulisan og session kalabot good moral and right conduct. Duna say livelihood program og uban pa. Ang maong aktibidad kabahin sa Oplan makaraig sa Police Regional Office 12 nga naglaraw sa kaayuhan ug kalambuan sa komunidad. Kapin 70 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4P sa Alabel, Sarangani Province ang bigardon na.
Gikalipay sa lokal nga kagamhanan sa Alabel nga human ang pipila ka tuig, migraduar na ang 77 ka mga benepisyaryo sa 4Ps. Base sa assessment sa DSWD, gikonsidera silang graduate na sa programa human nga dunay kalambuan ang estado sa ilang kinabuhi. Lakip dinhi ang pamilya Lapar kinsa nakahuman na sa kolehiyo ang tulo ka mga igsuon ug duha kanila ang teacher na sa pampublikong eskwelahan. Atol sa gipaygayong graduation ceremony, ilang gisaysay kung unsa kadako ang tabang sa 4Ps alang kanila. Nang hinaot ang LGU nga maningkamot sab sila sa ilang panginabuhian ug pag-eskwela ang nahibiling mga benepisyaryo sa 4Ps sa ilang lugar. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panutihon ni Helen Rice, usa ka American writer. Peace on earth will come to stay when we live Christmas every day. Mga kapuso, 10 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagserbisyo sa nasod.